our world today. As we further focus on our careers and in earning a living, we forget the most important part of our well-being, health and fitness. Bagamat interconnected ang health and fitness and vice versa, bakit tila nawawala ito sa ating priority list? At ano kaya ang posibleng long-term effect if we put our health at the back burner? Nangangamba ang isang health professional na kapag nagpatuloy ang fast-paced at inactivity ng mga tao ngayon, maaaring lumobo ang bilang ng mga obese, may hypertension at iba't ibang nakakamatay na sakit. Sa pinakahuling tala ng Food and Nutrition Research Institute, nasa 27 million Filipinos ngayon ay nasa overweight o obese at may high blood. Ayon kay Dr. Ana Adora, na isa ring triathlete, nakakabahala ang patuloy na pagtaas ng bilang na ito. Ang labis na katabaan, nakukuha siya sa paraan ng pamumuhay natin, sa mga kinakain natin, sa kakulangan ng aktibidades natin, nagigain tayo ng weight, pwede tayo maging obese. Okay? So ang isang obese na tao, mas at risk siya magkaroon ng mga diseases like hypertension or diabetes. Siya si Hans Tan, o mas kilala sa tawag na King Tanda. Ito ang timbang ng businessman vlogger noong panahong wala sa schedule niya ang pagbibigay halaga sa fitness. This was me before. I was fat, unmotivated, bloated, walang energy, just overall, walang gana sa buhay. Gusto mo lang nakahiga ka lagi, gusto mo nakatambay ka lang lagi, hindi ka makapagplano because you're stuck in that little bubble na hindi mo alam kung bakit. So every time you see yourself in the mirror, napofrustrate ka. Pero dahil sa kanyang motibasyon, malaki ang ibinaba ng timbang ni King Tanda. Maraming ways naman na gawin yan, but I started focusing on day-to-day lang. But hindi mo pwede gawin yun na one day lang. Ngayon, sobrang laki na ng pinagbago ng kanyang katawan at well-being. Bakit nga ba nawala sa priorities ng mga career-oriented individuals ang pagbibigay halaga sa pag-exercise at physical fitness? Bakit naging mas madali para sa tao ngayon na pabayaan at hindi ito bigyan ng halaga? Isa sa mga tumalikod sa kanyang fitness program ay ang martial arts practitioner na si Robert San Pedro. Aminado ang 37-year-old cameraman nang hindi mapigil na paglobo ng katawan ang pinakamabigat na problema ang kinakaharap niya ngayon. Dahil overweight, hindi na nauubusan ng nararamdaman ng dating multi-martial arts expert. Number one problema ko sa ankle, sa paa, sa tuhod. Yun, isa yun. Tapos, ang isa pang nakakatakot dyan, pag natutulog ako tuwing gabi, yung taba dito sa chin ko, nagiging cause siya para ma-choke ako habang natutulog. So, isa yun sa pinakadelikado. Parang naghahabol ako ng hininga. Medyo kinabahan na ako nun. Kasi sabi ko, hindi normal na breathing ng taong natutulog yung gano'n. Sa itsura ni Robert ngayon, mahirap paniwalaan na minsan sumabak siya sa mga scrimmage ng sambo, jiu-jitsu, kali at aikido. Wala pa akong fixed na date kung kailan ako makakabalik sa pag-iinsayo ulit. Kasi nga, sabog-sabog yung schedule. Sa ngayon, wala akong definite plan. Today's fast-paced life and stressful lifestyle are just some of the other factors why people lose time to go to the gym and spend time to engage in physical activities. Sa pananaw ng conditioning coach ng National University na si Kim Beho, sana kahit 30 minutes a day, makapag-allot ng time ang bawat individual sa pag-e-exercise. Ang simpleng paglalakad niya papunta sa opisina o pag-akyat ng hagdan imbes na mag-elevator ay malaking tulong na para mabigyan ng boost ang stamina ng tao. Most probably 8 to 10 hours a day. Just parang nakaharap lang sa computer, so nakaupo lang. So siguro yung added activity just by walking or going up the stairs will help in the long run. So beneficial na rin sa health nila. So actually may study nga sa abroad na parang may pinagawa sila na activities for their employees na parang at least 5 minutes of walking lang for every hour na nag-work sila. It energizes yung mood, parang it helps boost yung performance ng employee. So not just helping the employees itself, but syempre
yung company na rin kasi mas nagiging productive yung mga employees pag yun nga, may physical activity. Ipinapangamba rin ni Beho ang health ng mga bata, lalo na yung subsub sa computer at iPad. Maging ang mga sports activities na tatagtag sa katawan, naging online games na rin ngayon. Kung ikukumpira ang mga bata noon na wala pang internet at gadgets, mas engaged sa physical activities ang kabataan noon. Well, first of all, I want to encourage yung parents na just let your kids play outside. So any activity, just let them run, let them jump, okay, let them walk. So hayaan nyo sila. Kasi at some point, yun yung nawawala sa mga kids today. More on sa sobrang pagiging protective ng mga parents, minsan they just tend to give gadgets na lang, di ba? Kasi minsan ayaw natin yung mga kids natin masaktan, madapa. But just let them be kids. Mas sedentary tayo ngayon kesa dati. And ito na nga yung mga nakikita nating epekto, tumataas yung rates ng obesity or labas na katataba,an sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang mga simpleng dapat gawin para kahit papano mabigyan ng tamang balanse ang ehersisyo at trabaho at high-tech lifestyle? Siyempre, andun yung pag-gain ng weight. Then once na mag-gain ka ng weight, and eventually, mag-increase ng cholesterol level, blood sugar, which eventually magiging lifestyle disease, heart attack, stroke, diabetes. At some point, important na magkaroon tayo ng activity just to lessen yung risk. Papasok na rin siguro on nutrition. Tunay na nakakapangamba ang peligrong hatid ng sedentary lifestyle. Sa panahon ngayon na mas hooked ang kabataan sa online games, mas mahalaga sa mga magulang na maging mahigpit rin sa pagdidisiplina at pagbibigay ng oras na pwede lamang maglaro ng computer games ang kanilang mga anak. This was me before. I was fat, unmotivated, bloated, walang energy, just overall, walang gana sa buhay. Gusto mo lang nakahiga ka lagi, gusto mo nakatambay ka lang lagi. Hindi ka makapagplano because you're stuck in that little bubble na hindi mo alam kung bakit. So every time you see yourself in the mirror, na-frustrate ka. One day, I just decided na, tama na. I started looking at my life, my life with my wife, my family. Marami pa kaming plano. And kung hindi ako nag-ayos ng health ko, baka hindi ako umabot ng 40. I started doing it step by step, day by day, little by little. And that was it. We are here inside King Panda's private gym, built inside his house to make sure na hindi siya magdi-deviate sa kanyang rigorous routine. Tara, silipin natin! After tumimbang ng 315 pounds o katumbas ng halos 3 kaban ng bigas, may gout, mataas ang BP at laging may sakit. Nagsawa sa ganung buhay ang luxury car businessman. Sumubok mag-bodybuilding si King Panda. At gamit ang kanyang takot na mas dumami pang sakit, nagbaba ng timbang si King Panda. Minsan pa nga siyang lumahok sa isang bodybuilding contest sa Antipolo. Ngayong name-maintain ang timbang na 92 kilos sa height niya na 5'9". Pero gaya ng ibang tao, dumating rin sa time na tinatamad si King Panda. Minsan, pag daily, mahaba masyado ang plano mo, masyadong malaki, grand ang goals mo, yung araw-araw na wala kang nakikitang progress, nawawala yung gana mo. So I decided I had to look at it day by day. So may checklist every day. Pag nagawa mo to, move on to the next day, move on to the next day. Yung motivation kasi, sa umpisa lang yan Yung excited ka, sa umpisa lang yan At the end of the day, yung motivation mo, the first few weeks, mataas Kailangan tuloy-tuloy mo lang to. And then instead of looking at it per week, you look at it per month, you look at it per quarter. And the biggest mistake I did was lagi kong tinitingnan yung weighing scale. And I stopped looking at the weighing scale. KP, how huge was the difference between the time na overweight ka and now that you are a fitness buff? There's a huge difference in terms of energy. More of it, I think, is more self-esteem.
na you don't feel as agrabyado. You know, so that's the major difference, I think. And then you look better, you feel better, and you feel a lot healthier. Ano naman yung pwede niyong magbigay na advice dun sa mga tao na don't prioritize exercising? If you don't prioritize exercising, exercise, or at least become more active so that your body will naturally flow, no? You're not gonna enjoy life later on. I mean, I'm turning 50 very soon. Totoo yung sinabi nila eh. You know, my dad used to tell me when he turned 45 daw, parang kotse na lahat ng check engine light sa dashboard umiilaw. That's how I feel, you know? And when you were younger, kahit na magpuyat ka, kahit na kumain ka, kahit na walang problema eh. Now, I eat something bad, I eat something not bad in terms of masama, but masama in terms of your health, you know, you feel different na the next day. You know, digestion, lahat, psyche, nag-iiba eh. The older you get, you really have to take care of yourself even more. At yan po ang aming special presentation para sa inyo. We hope you will make it a habit to give time for yourself. After all, may kasabihan na health is wealth. Tandaan, mula ngayon, we will be your guide in reaching your goals. And it should start within you. I am Meg Siozon. Remember guys, mas mura ang mag-exercise kesa sa iinom kayo ng gamot at maintenance balang araw. I'm Hans Tan, aka King Panda. And we all And we must live better.